Mga kakuya, kong lingkod, Jonathan TV Mix Vlogs, nagbabalik po mga kakuya. So ating talakayin ng ating mga kakuya sa araw nito. No? So ang about sa Isaias 9 verse 6 po mga kakuya, ayon sa mga iglesia ni Kristo na tumutukoy daw ito sa Diyos Ama. Ito'y tinatawag na makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. So therefore ito daw ay tumutukoy daw sa Diyos Ama daw po mga kakuya, hindi po daw kay Kristo. So bago po ang lahat po mga kakuya, bago natin sagutin ito, pasok muna intro. Mga kuya, kung ko Jonathan TV Mix Vlogs, nagbabalik po mga kakuya. So bago ang lahat po mga kakuya, panuorin muna natin ang video nito. Short video lang po mga kakuya para magkaroon po tayo ng idea about sa pangangaral ng mga INC na tatag ni Felix Manalo. Panuorin po natin mga kakuya. Mga kaibigan, ang isa po sa mga talatang pinagbabatayan ng mga nagtuturong Diyos daw ang Panginoong Jesucristo ay ang hula ni Propeta Isaias tungkol sa ating Panginoong Jesus na mababasa sa Isaias 9:6. Ayon po sa kanila, ang hinuhulaan daw ni Propeta Isaias, alalaong baga ay ang Panginoong Jesucristo ang siyang tatawaging makapangyarihang Diyos. Tama po ba ang sinasabi nilang ito? Mabuti po ay basahin natin ang nilalaman ng nabanggit na talata. Pakinggan po ninyo, ganito ang nakasulat sa Isaias 9:6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Mga kaibigan, sa talatang ito po na ating binasa ay wala pong sinasabi si Propeta Isaias na ang bata ang tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang malinaw po mismo sa talata na binasa natin, ang makapangyarihang Diyos ay siya rin po ang walang hanggang Ama. Kaya nga po kung napansin po ninyo, ang banggit po sa talatang binasa natin, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Ang tanong mga kaibigan, ang Napakinggan po natin mga kakuya ang kanilang turo na talaga. So sa ating babasahin ulit po mga kuya, ayon sa Isaias 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Take note ha, bata, may subject ito, bata, batang Jesus ang pangalan, Jesus Christ. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghang-mangha tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So therefore, ang conclusion dito ng mga INC o ministro ni Manalo, talagang ang Diyos Ama daw ay patungkol daw ito sa Diyos Ama at hindi kay Kristo. So isa-isahin po natin po mga kakuya. No? So dito, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata. So therefore po mga ang bata, subject ito, may subject tayo, si Kristo po ito, batang Jesus, no? Jesus Christ. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Sino ibinigay? Walang iba kundi ang bata, si Jesus Christ, no mga kakuya. No? At ang pamahala ay maatang sa kanyang balikat, no? At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Sino yung pangalan? No, kaninong pangalan? Kay Jesus Christ. May subject tayo, yung bata, kamangha-manghang, tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So may titingnan po tayo mga kakuya dito para mas ma-clarify talaga natin po mga kakuya, no, na talagang hindi na tayo po lalayo sa talatang ito para mas maunawaan talaga natin. So dito, no, mayroon ditong colon po mga kakuya na talaga dito sa talata nito mga kakuya, no, at ang sabi sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. So colon po mga kakuya. So ano bang ibig sabihin ng colon po mga kakuya? No, kung ito ay nagpapakilala ng isang paliwanag o listahan po mga kakuya, no? So therefore, halimbawa may tatlong bagay akong gustong sabihin. Una, mahalaga ang edukasyon. Pangalawa, dapat tayong magsikap. Pangatlo, laging ipakita. So yan po yung halimbawa lamang po mga kakuya, no? So sa ikalawa, ipakita ang relasyon ng sanhi at bunga. Halimbawa, hindi siya nag-aaral, bumagsak siya sa pagsusulit, no? Ang ikatlo, sa pagsipi ng isang pahayag. Halimbawa, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So ibig sabihin po mga kuya, sa madaling salita po mga kakuya, kaya may kulon,
magpakilala ng isang paliwanag o listahan po mga kakuya. So kung napansin niyo po mga kakuya, meron ditong no, sa kanyang balikat at sa pagkatapos ng colon po mga kuya, may at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangamangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So ano pang ibig sabihin ng at po mga kuya? Paano natin iugnay dito sa talata na ito pilit talaga nila inaalis ito po mga kuya? So ang at po mga kuya, kaya nga may at yan. So ano bang ibig sabihin? Kung ito'y tumutukoy naman ay salitang at, ito ay ginagamit upang ipagsama ang dalawang o higit pang bagay. For example po mga kuya, no, si Pedro at Juan ay magkaibigan. So therefore po mga kuya, dito na talagang at ang kanyang pangalan, sa pangalan, Jesus Christ ay tatawaging kamangamangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So therefore po mga kuya, klarong-klaro pa sa sikat ng araw na talaga si Kristo ang hula ni Isaias po mga kuya, patungkol ito kay Kristo, hindi po sa Diyos Ama po mga kuya. Dahil ang Ama, ang walang hanggang Ama ay tumutukoy yan sa spiritual o leader o pamumuno po mga kuya, no, na Ama po mga kuya, no, yung kanyang paggabay sa kanyang sinasakupan po mga kuya, no. Yan ang tinatawag na walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So therefore matatawag natin Ama sa spiritual po mga kuya, no. So talagang yan po ang ibig sabihin niyan. So dito talagang hindi na tayo lalayo po mga kuya. Gumamit lang tayo ng mas may colon at ato dito. No? So mayroon ba tayong mababasa po mga kuya, no, mga kuya, na ang batang Hesus ay sinamba? Mababasa po natin mga kuya sa Matthew 2 verse 11, sinamba siya ng mga pantas o tinatawag na mago. No? So pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata. Sino yung bata? Jesus Christ kasama ng kanyang inang si Maria. Sila ay nagpatira pa at sumamba sa kanya. Inilabas din nila ang kanilang mga kaloob na ginto, kamangyan at mira at ito'y hinahandog sa kanya. So ano bang ibig sabihin natin dito mga kuya? Paliwanag, ang pagsamba, ito'y tinatawag na proskuneo. Sa Griego po yan mga kuya, ay hindi simpleng paggalang, kundi pagkilala sa kanyang pagkadiyos, sa batang Hesus po mga kakuya. So ayon po yan sa Matthew 2 verse 11 po mga kakuya. So ano namang ang ibig sabihin po mga kakuya yung walang hanggang Ama, no? So ano bang ibig sabihin yung walang hanggang Ama? Yun ba yung tumutukoy sa Diyos Ama po mga kakuya? So yan po nga talagang malaking mali talaga yung mga ating mga kaibayo sa pananampalataya po mga kakuya. So dito meron tayong babasa po mga kakuya, ang walang hanggang Ama ay hindi nangahulugan na si Kristo ang Diyos Ama, no? Kundi siya ang spiritual na Ama ng mga sumasampalataya dahil siya ang nagbibigay ng bagong buhay. So therefore po mga kuya, yan lang pala ang ibig sabihin ng tinatawag si Kristo na walang tatawagin siya ng walang hanggang Ama. So hindi yan tumutukoy sa Diyos Ama po mga kuya. Sa ang hula ni Isaias ay about patungkol po yan kay Kristo. So therefore, dito ay malinaw talaga sa sikat ng araw na mali talaga ang paliwanag na mga ministro ni Manalo. So ayon sa kanila na Diyos Ama talaga daw ang talagang pilit nila talaga mga kakuya na inuugnay sa talata nito, Diyos Ama lang daw ang makapangyarihang Diyos Ama, no? So walang hanggang Ama, no? Kaya ang Diyos Ama talaga daw ang tinatawag dito sa talata na makapangyarihang Diyos, walang iba daw ang Diyos Ama. So dito nagpatunay tayo mga kakuya, si Kristo ang tinutukoy sa makapangyarihang Diyos, no, na tinutukoy dito sa talata ito. Ibig sabihin, ang Biblia ng Isaiah 9 verse 6 ay tumutukoy kay Kristo na makapangyarihang Diyos. Kaya nga, ang kanilang mga turo ay talaga labag sa kautusan ng Biblia po mga kuya, lalo na po sa mga self-interpret sa Biblia. So God bless at maraming salamat sa inyo mga kakuya. Magsuri at mag-aral po talaga tayo para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang uri ng pananampalataya, lalo na kapag ito ay tatag lamang ng isang tao. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Salamat, ingat po kayo.